sa mga kapatiran natin na nasa online, sa Canada, sa Saudi Arabia, at sa Australia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay tayo po ay yumuko at umikit. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami ay narito upang magpuri sa iyong pangalan, o Panginoon. At magsamba, Panginoon. Ikaw ay dakilain namin, o Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang buong linggo na nagdaan, sa patuloy na pag-iingat at pagsubaybay niyo po sa amin, o Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming patawarin sa mga kasalanan na amin nagawa, knowingly and unknowingly, o Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na pakalinisin niyo po ang puso ng bawat sa amin, o Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat na humarap sa trono ng iyong biyaya, o Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, si Pastor Ribo na magbibigay sa amin ng mensahe. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, at i-bless, o Panginoon, ang kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, yung mga kapatiran namin na dako pa lang sa lugar na ito. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe, o Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, ng aming panambahan ngayong linggo. Nawa po, Panginoon, ng mga mensahe na aming maririnig ay tumanim sa aming mga puso, Panginoon, at mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay, o Panginoon. Ang lahat na po ng ito ay dinadalangin namin sa tanging pangalan niyo lamang, o Jesus. Amen. Tayo po ay mayroong mga memory verses na every week po ay nilalagay na po natin sa ating programa upang atin pong hindi lang basahin, kundi i-memorize po para makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung natatandaan niyo po yung ating memory verse nung last week, ito po ay nakasulat sa 2 Corinthians 5:12. First, 2 Corinthians 5:20. And then ngayon po ay nakasulat po sa Galatians 2:20. Sinasabi po dito na I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the flesh, in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, atin pong pagbulay-bulayan itong verse na to at atin pong i-memorize. And then yung ating message sa theme this month, Nuggets of Wisdom from Proverbs. These short pieces of advice will guide us in our faith journey and then help us build a strong, consistent Christian virtues to live by. Then, maraming salamat po sa ating mga lunch sponsor. Ngayong linggo po, ang atin pong lunch sponsor ay si Renz and Camille Berdin. Maraming salamat po sa inyo. And then sa next Sunday po, ang magbibigay ng sponsor ay si Predicador Sig and Tina. Open pa po yung ating mga sponsors for lunch sponsor at kayo po ay malugod na inanyayahan kung gusto niyo pong i-share sa mga blessings na natatanggap natin sa ating Panginoon. And then ang kitchen staff, cleaner ay ang Juliano family. And then next Saturday po, we're going to
Magdaraos po tayo ng Aroscaldo Outreach Ministry dyan po sa Loyola. Yung mga available po sa atin ay inaanyahan po na dumalo para po marami pa mga tao yung makapag-participate and makapag-share ng patotoo para sa ating Panginoon. Ang GNCF Annual Family Camp po ay malapit na po. Within 2 months, we're going to have our GNCF Annual Family Camp. Katulad nga po ng ating sinasabi na mag-prepare na po tayo, mag-ipon na po tayo para sa ating pledge para sa ating camp. At pwede niyo po ibigay kay Tita Jojo yung payment po natin sa camp. And then, yung number of attendees po natin, up to date po ay 34. And we are encouraging, 40 na po pala. And then, patuloy po tayo nag-aanyaya para po sa ating darating na annual camp. And then, ang atin po ang presider po for next week is EJ, and magbibigay po ng special number si Iris. And then on March 30, si Teacher Romeo Balina. And si EJ po ang magbibigay ng special number. Mga nagdiwan po ng kanilang kaarawan, si Robert Bolima, si Julia Francesca Juliano, then si Camille Ann Berdin. At anniversary po ay si Kuya Maning and Ate Santi, Tita Jojo, and Tito Rick. Binabati po namin kayo ng isang maligayang kaarawan at anibersaryo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ang atin pong March financial report, March 9, ang pumasok po ay 39,590 at ang lumabas po ay 34,298. So patuloy po namin kayong inaanyahan na patuloy na ibigay ang kalakip na handog para sa ating Panginoon, para po sa ating sambahan. And then, ang quote of the week, live wisely and in the fear of the Lord. Ngayon po ay inaanyahan po natin ang music team para po sa ating pag-aawitan. Salamat po sa ating pong worship team for leading the worship this morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong umaga ay meron po tayong pagkakataon na ilapit sa panalangin ang ating pong mga kapatid. Meron po tayong mga nakalista po ng mga may karamdaman. Meron po tayong mga kapatid na nagdaos ng kaarawan at anniversary. Meron po tayong mga gawain na nakalista sa ating pong program. Lahat po ito, mga kapatid, ay inililista natin dito para po nagkakaisa tayo sa mga panalangin. We are called upon to pray together para po sa atin pong mga kapatiran at mga gawain. And sabi nga po ng Bible, ang panalangin nagkakaisa ay panalangin pinakikinggan ng Diyos. Kaya po ngayong umaga, I call upon you to pray together with us and just pour out our spirit and our hearts to God in prayer. But before we do that, let's sing our invitation song. Alam kong may magagawa ang Diyos. And it's a song of declaration of faith, declaration of confidence in God. Let's sing this song with all our hearts this morning. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, may
ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Yes, Lord. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Will you please come and join us in prayer this morning? Tayo po'y magtiwala sa Diyos na siya po ay punong-puno ng kahabagan at pag-ibig, at ang Diyos ay nakikinig sa lahat ng atin pong mga dalangin. Yung pong mga kasama natin sa simbahan, please everybody, we ask you to bow your head. Yung pong mga kasama natin sa online, please join us in prayer with your hearts to the Lord. Panginoon, ang sabi mo po, Panginoon, come to the throne of grace. Na kami lumapit, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya upang makasumpong ng kahabagan sa panahon ng aming mga pangangailangan. And that is exactly what we're doing this morning. Kami po'y lumalapit sa iyong trono ng kahabagan. At alam namin po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na punong-puno ng kahabagan, ng pag-ibig, ng pagmamalasakit sa lahat ng iyong mga anak. And so therefore, Father, we join our hearts together. We join our faith together. And we come to you, Lord God, this morning to just present all our requests before you. Sapagkat yun po, ang sabi mo, Panginoon, let your requests be made known to God. So ngayon pong umaga, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo upang samahan ng aming mga kapatid na nagpapasalamat. First and foremost, mga kapatid namin na lumalapit sa iyong harapan upang mag-alay ng papuri at pagpapasalamat. Sa lahat ng mga blessings mo, O God, sa lahat ng mga himala mo sa aming mga buhay, sa iyong pag-iingat, Panginoon, sa iyong paggabay, sa iyong pong pagpapagaling sa aming, pagpapalakas sa aming Panginoon. For that, we just offer our thanksgiving of praise in the name of Jesus. Nais po namin ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, ang birthday ni Brother Robert Bulima, Father. Pagpalain mo po siya today, together sa kanyang buong sambahayan, knowing, Panginoon, na ang iyong biyaya kailanman ay hindi magmamaliw sa aming lahat. Si Julia Francesca Juliano, Father, we thank you for her life. We thank you for all your blessings. We thank you for all her accomplishments. At dalangin namin sa iyo, Panginoon, na patuloy mo siyang gawing pagpapala sa lahat ng kanyang buong sambahayan at sa aming church. Salamat po kay Camille Ann Berdin, Panginoon, sa kanyang birthday. Salamat din po sa lunch na kanila pong in-sponsor today. Salamat po sa iyong kagandahang loob sa kanilang pamilya, sa lahat ng mga magagandang blessings sa kanilang buong tahanan. God, we thank you and we ask that you continue to bless them together. Lord, today we thank you, Lord God, for the anniversary of Maning and Santi Izon. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya sa kanilang buong sambahayan, sa napakaraming taon na sila'y nagsasama ng may kagalakan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga ministeryo sa Panginoon, sa kanilang anak na si Attorney Jury, Panginoon, sa kanilang anak na si John Paul, Panginoon. All of them, Father, dalangin po namin naman na ang iyo pong pagpapala ay patuloy na sumagana at gamitin mo po sila sa iyo pong mga gawain. We remember today, Sister Josie and Brother Rick in heaven. Dalangin po namin naman na patuloy mo pong pagpalain ng buong pamilya ni Sister Jojo, Panginoon. Especially today na sila po ay nasa hospital para po ma-discharge si EJ. Salamat po sa successful operation ni EJ. Salamat po sa iyong biyaya sa kanila, sa iyong pagpoprotect sa kanyang buhay, Panginoon. Sa iyong pong patuloy na provision sa kanilang pamilya. Pagpalain mo po, Panginoon, ang pananampalataya at paglilingkod ni EJ, ni Sister Jojo, ni Joyce, Panginoon, even ni Rick, Panginoon. The whole family, we commit them to you today, and we ask that you strengthen them in their faith in the name of Jesus. Panginoon, ngayon pong umaga, amin pong inilalapit sa iyo, Panginoon, si Diane Cruz Liagas sa Canada. Dalangin po namin, Panginoon, na siya po ay iyong bigyan ng tibay ng pananampalataya at kalakasan, Panginoon, sa kanyang hinaharap na karamdaman. Pagpapalain mo po, Panginoon, ang mga test na gagawin sa kanya. Dalangin po namin naman na ang iyo pong comfort and peace and strength will be her joy in this time of trouble. Pagpapalay mo pa ng kalusugan ni Diane, ng kanyang buong pamilya, si Ariel, Panginoon, ng kanyang mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, ng healing
touch sa Kanya, Panginoon. Dalangin po namin ng strength. Dalangin po namin ng ang iyong pong himala, Panginoon. Ang iyong miracle sa buhay, Panginoon, ni Diane. And the whole family, give them strength and comfort. Sister Mercy, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. We know, Father God, that this is a very troubling time in their lives. But Father, we pray in the name of Jesus na ikaw po ang mag-minister sa kanilang pangangailangan this morning. Dalangin din po namin Sister Pressy na lagi namin kasama every Sunday, every gawain ng GNCF. Nakasama namin, Panginoon, meron po siyang mga tests, meron po siyang mga ultrasound, meron po siyang mga procedures. And Father, we pray na ikaw po ang patuloy na magpagaling sa Kanya, magpalakas sa Kanya, magpatibay sa Kanyang pananampalataya. And we pray, Father, for many, many more years that she will serve you, that she will live for you, for your honor and your glory. Father God, dalangin din po namin, Panginoon, ngayong umaga. Amin po mga kapatid na tunay po na nagtitiwala sa iyo sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa mundong ito, Panginoon. With every breath we take, kamukha nga po nung sinabi ng song, we continue to remember Sister Amy, oh God, si Kaanghel, Panginoon, si Kakosme, Panginoon, si Brother Boy, Panginoon, Sister Isay, Panginoon, Sister Piling, Panginoon, si Ka Junior, Panginoon, Sister Atihirang, Panginoon, lahat po ng amin po mga senior, Panginoon, na may mga dinadamdam sa kanilang mga katawan, may mga health concerns. Father, ikaw po ang nagpapalakas sa amin. Ikaw po nagbibigay sa amin ng buhay. Ikaw po nagbibigay sa amin ng sigla. And we pray in the name of Jesus, even today, let your Spirit touch them and make them strong again. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, even today, amin po mga kapatid na nagdadanas ng pong mga babigat na pagsubok sa kanilang buhay. Panginoon, we pray for Ralph this morning. He's here and we pray for him. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom, bigyan mo siya ng strength, bigyan mo siya ng guidance, bigyan mo siya, Panginoon, ng pananampalataya na masurvive niya at ng kanyang buong pamilya, Panginoon, ang mga pagsubok sa kanilang mga buhay together with Joyce. Father, dalangin din po namin ang kanyang mga anak na masipag sa mga gawain. Pagpapalain mo po, Panginoon, ang lahat ng kanila po mga hinaharap na mga pagsubok. Make them strong together as a family. We pray in the name of Jesus. Gabayan mo po sila, Panginoon, and provide for everything that they need. We pray that in the name of Jesus. Panginoon, dalangin po namin sa iyo ang aming po mga gawain sa church. Especially po, Panginoon, ang aming po camp. Malapit na po ang aming camp at even today we have 40 people who signed up, and Father, we pray na ikaw po ang magbigay sa kanila ng provisions na makapagbayad sila 100% for their family. And for the others, Panginoon, na ngayon ay nagpe-pray na, dalangin po namin naman na ikaw mag-supply ng pangangailangan ng kanilang buong pamilya, ng kanilang mga anak, ng kanilang mga apo, because we want this camp to be a very, very special camp, a very powerful camp for all of us, Panginoon, na magpatuloy sa mga gawain mo sa Good Neighbor Christian Fellowship. Dalangin din po namin, Panginoon, ang malapit na pong graduation ng PCS, Panginoon. I'm sure they are closing in sa lahat ng kanila pong mga activities. Father, we pray for our principal, Mrs. Santos, and all of the teachers and all the students, Father God, as they look forward to this big graduation day. Ihanda mo po, Panginoon, ang lahat ng kanila po mga pangangailangan. Pagpalain mo po lahat ng kanilang mga activities. Dalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga activity ng aming simbahan, aming mga prayer meeting, ang aming pong mga outreaches, ang aming pong mga Sunday school. Salamat po, Panginoon, sa aming pong chairman this morning, sa aming pong mga ibang teacher na matyaga at tunay pong passionate sa kanilang pag-share ng Word of God. We pray, Father, that more and more people continue to grow in their faith because of the ministry of our chairman, Pastor Armando Santos, and all the other teachers of Sunday School. Sama sa mga bata namin, Panginoon, na consistent na nag-attend ng Sunday School. Panginoon, dalangin po namin naman ang aming pong gawain today, ang aming pong gawain next week. We thank you, Lord God, that next week, Attorney Jury will come again to preach your word. Dalangin po namin, Panginoon, si Attorney Jury will continue not only to be an excellent lawyer, but an excellent preacher of the Word of God. Pagpalain mo po, Panginoon, namin pong church, lahat namin mga members, lahat po ng mga kapatid na namin na nasa harapan, Panginoon, na meron po mga pangangailangan. Panginoon, ano man po ang kanilang pangangailangan, alam namin you are able to provide. You are able to shower your blessings. Give them the strength and the confidence and the courage that God will meet their needs. Dalangin din po namin sa Panginoon, mga kapatid na may mga suliranin, may mga kabigatan na inilalapit sa altar na ito, Panginoon. Ano man ang kabigatan nila?
Ikaw po, Ama, magbigay sa kanila ng liwanag at gabay, knowing na Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mga himala. We declare in this church na ang aming Diyos ay Diyos ng himala. Walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Kaya po sa Diyos kami nagtitiwala. In this church, Panginoon, sa Diyos kami nagtitiwala sa lahat ng bagay. So God, please bless everyone and take good care of everyone. And God, may your praise and glory be revealed in this church. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. Ngayon naman po ay nasa panahon po tayo ng ating pagbibigay ng ating tithes, pledges, and love offering. Panginoong Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang binigay niyo sa amin, sa mga financial support, Panginoon, na patuloy niyong binibigay sa amin, Panginoon. Kalakip lamang, Panginoon, na ibahagi namin, Panginoon, ibalik sa inyo, Panginoon, ang mga biyayang ito na ibinigay niyo po sa amin. In Jesus' name, pray of peace. Amen. Ngayon po ay tinatawagan natin si Brigadier Sig sa special number. Salamat po, Brigadier Sig, for that beautiful song. Minsan po, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po at kayong lahat ay narito to continue serving the Lord through our church. Kung kayo po ay may mga bandang nakasulatan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo sa aklat po ng Proverbs chapter 6. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang atin po ang nasa screen. Yan. Proverbs chapter 6, verses 16 to 19. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, mga pumapatay sa walang kasalanan, puso na kapway walang mabuting isipan, mga paang ubod ng tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-aawayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Pagpalain nawa ng Panginoon ng pagbasa ng kanyang mga salita, tayo po'y sandaling manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa aming pong series of messages in the book of Proverbs. Salamat po, Panginoon, sa wisdom na iyo pong ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, helping us to live the Christian life, the blessed Christian life. At dalangin po namin naman na kami po'y magkaroon ng bukas na isip at puso as we listen and as we absorb every word of God that we hear this morning. This is our prayer to you in Jesus' name. Amen and amen. Nagpapasalamat po ko sa ating chairman sa magandang lesson na kanya pong dinala nung nakaraang Sunday. Ako po ay laging nanonood ng atin pong mga mensahe. Kahit po ako'y wala dito at nagagalak po ako na yung pong mga mensahe ay very, very solid, very, very practical.
na ipaliwanag po sa atin ng chairman last week, yung pong overview ng Book of Proverbs. Marami po siyang binanggit sa mga overview. Isa po sa binanggit niya ay yung pong the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung paggalang sa Diyos. Yung pong pagpapahalaga sa Diyos. Yung malalim na paggalang, reverence, sabi nga niya, sa Panginoon. Mga kapatid, yun po ang pundasyon ng isang matibay na relasyon sa Diyos. Yung ikay merong pag-ibig sa Diyos at meron kang takot sa Diyos. Pag meron ka pong takot sa Diyos, talaga pong you will really listen and pay attention to what God is saying. Ang Biblia po ay hindi lamang patungkol sa mga beautiful teachings and positive instructions. Ang Biblia po ay meron ding mga warning. May mga warning na dapat po nating papakinggan. In fact, bago ko po i-discuss sa inyo, ito pong Proverbs 6. Gusto ko lang pong puntahan yung Romans chapter 1, verse 20. Kung mailagay po natin yan. Sapagkat magkamukha po sila ng tema tungkol po sa wrath of God. Romans chapter 1, verse 20, verse 18, verse 18, 19, and 20, ito po ating mababasa. It's good here in Romans chapter 18. Let's start with 18. Yan. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Verse 20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. So ito pong patungkol sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos ay hindi lamang po ito bago. Ito po, sabi dito, from the creation, since the time of the creations, ipinakita na ng Diyos yung kanyang true nature. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay punong-puno ng kabanalan. At may mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Kanya. May mga bagay na hindi niya itinotolerate. Kaya nga po ang sabi dyan, people have no excuse. Yung pong salitang wrath of God sa Tagalog, sapagkat ang puot ng Diyos. Imagine niyo yung salitang puot. Hindi lang po yun angry Puot, galit, fury. That's a powerful word. Puot ng Diyos. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. So mga kapatid, ito po hindi lamang Old Testament theme, ito po ay New Testament theme. Is throughout the Bible. Hindi po nagbabago ang karakter ng Diyos. Having said that, ano po ba ang mga bagay na nagbibigay ng puot sa Diyos? What are the things that God hates? That's the question. Tayo po bilang mga mananampalataya, we pay attention to it. Ano po ba yung mga bagay na dapat nating iwasan sa ating buhay upang hindi po natin maranasan yung judgment of God? Ngayon pong ilang mga araw na nagdaan, in my heart, I am very grieved by the fact na marami pong mga Christians ang pinapatay sa Syria. Tens and thousands of believers in Syria ay pinapasok ng mga tauhan ni Giuliani
sa mga tahanan nila. And they slaughtered those people. Old people, women, children, innocent, pinapasok sa mga bahay, minamassacre by the thousands. Hindi lamang po sa Syria, pati po sa Africa. Alam niyo po ba na ang Africa ay napakalaki ng Christian population ng Africa? Africa is not Islamic. North Africa, yes. But most of Africa are Christians. And yet, there are so many of them by the thousands na pine-persecute. Kaya po si Donald Trump, isa po sa kanyang mga policy ngayon to stop persecution of Christians and Jewish people. And I hope to God na magkaroon ng awareness ang mga tao all over the world about yung sitwasyon ng mga tao na believers na ang kanilang krimen believers. At sila po ay nagiging target ng mga jihadists. So imagine niyo yung puot ng Diyos doon sa mga taong napakasama ng kanilang mga isip at mga actions. At yan po mga kapatid ay makikita natin dito po sa Proverbs chapter 6 verse 16. Let's put that in the NIV version on the screen. Ang Panginoon ay namumuhi. These are the 6 things the Lord hates. God is a God of love, yes. But God also hates yung mga bagay na mali, hindi tama. Hindi po yan ngingitian lang ng Diyos. Hindi po yan parang ito tolerate ng Diyos. No. Yes, God is a God of love, God of mercy, God of compassion, but God is a God of justice, God of fairness, God of holiness. At itong mga bagay na ito ay sa Tagalog, kinamumuhian ng Diyos. God hates this. 6 things the Lord hates, 7 that are detestable. Detestable, kasuklam-suklam. Nagamit nyo na po ba yung salitang yan? Kasuklam-suklam. Grabe pong word yon. Kasuklam-suklam. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kinamumuhian ng Diyos, kasuklam-suklam sa Diyos. At bilang tayo mga believer, yan po yung mga bagay na dapat nating iwaksi sa ating mga buhay. Hindi kailangan makikita yan sa atin sapagkat ang Diyos ay namumuhi. Ang Diyos ay nasusuklam sa mga bagay na ito and therefore, hindi po ito dapat nakikita sa buhay nating lahat bilang mga mananampalataya o sa sinumang tao sa buong daigdig. Ano po ang una? Verse 17, mga palalong mata, haughty eyes, pride. Alam niyo po ba mga kapatid kung ano ang nagpabagsak sa Diablo, si Satanas, si Lucifer? Pride. Yun po ang sinasabi sa Bible. Because of pride, you were cast down from heavens, O Lucifer, the son of the morning. So from the very beginning, the root of sin is pride. Hindi po kailanman katanggap-tanggap sa Diyos ang pride. Ang sabi nga po sa Biblia, for God resists the proud. So, kailangan po mga kapatid, ma-realize natin, is there pride in my heart? Is there pride in my life? And I have to cast out pride because God resists the proud but gives grace to the humble. So, haughty eyes. O yung pong mga palalong mata. O yung pong kayabangan. Sabihin niyo po, kayabangan. Yan pong kayabangan, hindi pwedeng itago. Di po ba? Tumingin lang kayo sa isang tao, sabi niyo, kayabang naman. Tingin pa lang. Alam niyo na mayabang, arrogant. Hindi pa ho nagsasalita yon. Tingin pa lang, sa forma pa lang, sa kilos pa lang. Yabang. Meron pa silang word na ginagamit dyan na sa panahon ngayon, yung maangas, maangas, mayabang, mapagmataas.
Hindi po kailanman katanggap-tanggap sa Diyos yung ganyang ugali ng kayabangan o pagmamataas. Yung pong kapalaluan, haughty eyes, pride, thank you for doing that, is kinamumuhian, kinasusuklaman ng ating Panginoon. Number 2, sinungaling na dila, lying tongue. Mga kapatid, it's very clear in the Bible that lying is a sin. In fact, ang sabi po sa Biblia, ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. Ang sabi po ng Bible, you are of your father, the devil. Because the devil is a liar and the father of lies. Lying is every time you say something that's not true. Kayo po ang nakakaalam nun. Yung bang sinabi mo ay hindi totoo, alam mo yon, alam ng Diyos yun. Anytime, whether that is about your job, that is about your age, that is about anything, anytime you say something that is not true, that is lying. And God hates lying tongue. Sana po ito maging correction sa atin. If you cannot say the truth, then don't say anything. Wala naman pong masama if you say, no comment. Wala pong masama if you say, secret. So, tinatanong mo si Raymond, Raymond, kayo na ba ni Pauline? Oh, halimbawa lang. Raymond, kayo na ba ni Pauline? No comment. Oh, secret. Oh. Kesa naman magsisinungaling ka. Ah, hindi ah. Tapos kayo pala. Masama kaya yun. Sabi mo, pastor, tungkol lang naman sa edad. Hindi, anything. Anything that is not true is lying. And God hates lying tongue. Yes, galit siya sa mayayabang, galit din siya sa mga sinungaling. Ayaw ng Diyos, especially tayo mga believers, tayo mga Christians, mga children of God, we cannot allow lying in our lives. God forgive us for lying because lying is something that God will never tolerate in us. Ang dami ko pong nilista ko po talaga to sa aking diary. Nung pong nagsimula ang 2025, January 1, nilista ko po lahat ng mga pastor, ministro na-expose sa kanilang masamang buhay. Lying. It's terrible really. How these people you look up to live a lie. Ito po yung public, so I can share it with you. Isa po sa mga madi-disappoint ka, I see Dr. Steve Lawson. Yan po yung close associate ni John MacArthur. Siya po ang dean ng Master's Seminary. At age past 70, siya po ay na-expose na nag-commit ng immorality with another woman. Kaya chairman, hindi excuse na, hindi matanda na ako. Kasi po, si Steve Lawson, sabihin niyo, mga 74, 75. So kahit pala may edad ka, pwede ka pa ding matukso. Hindi lang po mga young people ang natutukso. Hindi lang po mga seasoned pastor, even old people. So, in other words, yung tukso, hindi lamang para sa mga kabataan. Mag-ingat pati may edad. Natutukso din. He ruined a fame that is all over the world. The respect. Hindi ko po sure kung naririnig niyo yung Willow Creek, one of the biggest churches in America. Ang pastor po niya ay si Bill Hybels. 40,000 ang members niya. Bill Hybels. Also, na-expose siya na meron din siyang mga extramarital affairs. Tony Evans also is another big
big name. Robinson, I forgot his first name. Ako po, nadi-disappoint. Ako po, parang ako nasi-shaken. I'm shaken because these are institution na. Ang mga pangalan niyan sa Amerika, sa mga evangelical circles, is such monument, and yet they fall into temptations and they try to hide it. But God exposes lahat po ng mga karumihan sa buhay, especially ng kanyang mga lingkod. So ako bilang pastor, I cannot say, God, please help me to cover this up. God will not cover it up. In fact, the Bible says, God will expose you. Kung paano si David ay in-expose ni Nathan, ikaw yon. Can you imagine King David, nahulog sa pangangalo niya, nahulog sa murder, and then kinonfront siya ni Nathan, ikaw yun. You deserve to die. And so David seek the forgiveness of God. In fact, sabi po ng Biblia, mag-ingat kayo mga nagtuturo, sapagkat mas mabigat ang inyong judgment. James chapter 3. So hindi po tayo ito tolerate ng Diyos. Hindi tayo i-cover ng Diyos. Hindi tayo isi-shield ng Diyos sa lahat ng ating ginagawang masama, sapagkat that is going to invite God's judgment upon you. So you come clean before God. You repent before God. You ask the forgiveness of God. If there is immorality in your life, you seek the forgiveness of God, because God is a God of forgiveness. And exactly what He did with David. Nung si David po ay nagsisi sa Panginoon, God restored him, and God continued to help him, because God is a God of love and compassion. But God will not cover your sin, and it will not stop the judgment of God to fall upon you. Kaya po may warning. So kung namumuhay ka sa pride, there is a judgment falling on you if you continue. If you're living in lies, there will be a judgment falling on you. So come clean. Sabihin niyo po, come clean. Kanina po si chairman ay nagtanong sa amin sa Sunday School ng inyong mga memory verse. Memory verse. Natutuwa naman po tayo ng atin po mga senior sa kabila ng edad. Marami pa silang memory verse. Ang akin pong wife, ang kanyang memory verse ay 1 John 1:9. Ang sinasabi doon, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Napakabait ng Diyos, napakabuti ng Diyos. God is faithful. He will forgive us. He will cleanse us if you confess your sins. Yun po ang iniintay ng Diyos confess your sins to God. Do you have pride in your heart? Confess your sin to God. Do you have a lying tongue? Confess your sins to God. Because ito pong mga kasalanan ito ay kinamumuhian ng Diyos. Ito pong mga kasalanan ito ay kinasusuklaman ng Diyos. And I don't want to indulge myself in any of these sins. Hindi ko po sinasabi na ako hindi nagkakamali o hindi nagkukulang, sapagkat tayo pong lahat ay mayroong mga kahinaan. Pero once I realize that there is pride in my heart, pride in my looks, pride in my voice, I say, oh God, I'm sorry, please forgive me. If there is lying that I have made, oh God, please forgive me. You will need to come clean before God. Because in fact, alam niyo po mga kapatid, hindi tayo makakapanalangin ng may kapayapaan pag tayo nagtatago ng ating mga kasalanan. That is clear in the Bible. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Yung pong ganyang mga kasalanan, mga kapatid, ay hadlang sa ating prayer life. Hadlang sa ating paglilingkod. Kaya po natutuwa ako kay Zaki. Yun. Zaki. I like that boy. Kasi po kanina habang tayo po nagkakantahan, mula po sa likod, tumakbo yan dito. At sumasayaw siya doon.
Pinapanood niya po yung nagda-drum. Sabi, itong batang to siguro gusto niya maging drummer someday. Gusto niyang maging worship leader. And I like that. Talagang sumasayaw siya, pumapalakpak siya, nakatingin siya doon. Excited siya. Happy siya to go to church. Isn't that wonderful? That your baby is happy to go to church. And then, nung pong bigaya na, tumatakbo na naman siya. May dala siyang envelope. At umaakyat, ang liit-liit pa niya, umaakyat siya dyan, gusto niya siya mag-aabot, di ba? Napakagandang tingnan na bata like Zaki has love to sing and love to give. And let me tell you mga kapatid, that is exactly why we want to encourage our children to go to church. Dapat they love going to church. They love singing for the Lord. They love giving to the Lord. Sapagkat pag ang mga bata po na yan, mga kapatid, ay hindi natin nagabayan at sila po ay na-expose sa mga bad influence at sila po, mga kapatid, ay nasanay sa mga bagay na makasalanan sa mata ng Diyos, you cannot expect the blessings of God but the judgment of God. The next na nandyan po is at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, shedding of innocent blood. Iniisip ko po mga kapatid, ano kaya ang damdamin ng nakukulong? Di ba no? Minsan nagkukwentuhan kami ng wife ko tungkol sa mga nakaka-aksidente. Kaya minsan natatakot siya mag-drive. Sabi ko sa kanya, Mami, kapag ikaw ay nakabangga, ikaw ay nakabangga, kulong ka. Kulong ka talaga. Alam mo, nakabangga ka. Nakabangga ka ng motorsiklo, tumumba doon, nasugatan. Kulong ka doon, kulong. In fact, meron po kaming member sa Cavite, yung aming treasurer. Friday, nagda-drive siya, nabangga sila sa likod. Nasaktan po yung mga sakay niya. So dumating yung pulis, binitbit po yung nakabangga sa kanila, at ikinulong. Dahil po Friday, hindi ka naman makapagpiyansa. So nasa kulungan siya Friday, Saturday, Sunday. Monday na siya nakalabas. Kaya po ako ngayon, naiingat ako mag-drive. Kasi po ang mga motorsiklo sa atin, motorsiklo sa atin. Hindi mo lang baka makasabit ka. Hindi mo lang baka makadisgrasya ka. In fact, meron pong Pasig ata yan, na merong isang truck dyan, na merong nabaganan na mga magkakamag-anak, nakamotorsiklo, patay lahat, 4. Nadaganan ng sasakyan niya. Lahat po yun, mag-a-attend lang po ata ng wedding. Dead lahat. Di nakakulong siya ngayon. Sabi ko, ang hirap ata ng nakakulong. Kasi po ako ngayon, nagha-high sugar. Chairman, nagha-high sugar. So, pagka po naglo-low sugar ako, kailangan kakain ako ng anything biscuit kasi nahihilo na ako, nanghihina na ako, naglo-low sugar. So, kailangan lagi ako may dalang biscuit sa car. Pag nagda-drive ako, kakain na ako. Sabi, paano kung nakakulong ako? Saan ako kukuha ng biscuit? Kaya po maraming, kung meron ka maintenance, ang hirap po kaya ng nakakulong, mga kapatid. Ang hirap nakakulong. Sabi ng wife ko, parang ayoko na talaga mag-drive. Hindi, lakasan na ng loob yan. Pero hirap po ng nakakulong. And let me tell you, kapag kayo po papatay, shedding of innocent blood, sooner or later, makukulong kayo. Hindi pwedeng hindi. Hindi ko po alam kung ano ang inyong posisyon kay President Duterte. Si President Duterte po nasa Netherlands. At kung siya po mahuhusgahan, sapagkat ang namatay po sa extrajudicial killing na nakalista sa kanila ay more than 6,000 people have died. I don't know kung ilan doon ang tunay na mga drug pushers. I don't know kung ilan doon yung bystanders, but there are thousands na namatay during the war on drugs. And let me tell you something.
those innocent blood. You have to answer for it before God. Because God hates hands that shed innocent blood. Salamat na lang po sa atin mga kapatid where we are. That's very remote. Very remote sa atin na tayo po magkaganyan. Sana lang po sa mata ng Diyos, hindi po mangyari sa atin na tayo makapatay. Intentionally or not intentionally. Because God hates hands that shed innocent blood. There is no way that God will just let it pass. No. Kaya po yung pumapatay ng mga innocent civilians, innocent Christians, yun ang persecute. I don't want to describe too many of it. Maraming mga bata dito, pero talaga po namang, it's hard. Hindi ko nga po mapanood. Kasi meron po ako yung Instagram, Telegram, ni Sir Fati. Nandun, ipinopost niya yung mga ganong atrocities. I cannot watch it. It's hard to watch. And yet people shed innocent blood. God hates hands that shed innocent blood. Let me tell you something. The judgment of God is gonna fall. Yung po sabi sa Biblia, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit sa mga taong gumagawa ng ganyan. Puot ng Diyos. Yung palang puot, natatakot na ako sa puot. Yung salitang puot, natatakot na ako sa salitang yung puot. Grabe. Kaya po mga kapatid, ito po, 7 things that God hates. God hates pride. God hates lying. God hates murder. Ilayo tayo ng Panginoon sa ganyang mga kasalanan. Verse 18, pusong kumakatha ng masasamang plano. A heart that devises wicked schemes. Meron ba kayong ganyang kakilala? Schemer? Yung mga ganyan, kasama nyo sa trabaho, schemer. Yung mga gagawin ng lahat para masapawan ka. Gagawin ng lahat para maagawan ka. Gagawin ng lahat para matapakan ka. Schemer ang tawag dyan. May mga wrong motive. Gusto sila ma-promote. Gusto sila ang leader. Gusto sila ang sikat. Gusto sila ang makilala. Schemer. Maraming taong ganyan. Schemer. God that devises wicked schemes. And sometimes, biktima ka. Pinagtulungan ka, siniraan ka, chinismis ka, inargabyado ka. Minsan biktima tayo niyan. I don't know kung sino sa inyo ang biktima ng ganyan. Huwag nawa tayo ang gumawa niyan sa iba. Sapagkat God hates heart that devises wicked schemes. Huwag po tayong mag-isip ng hindi tama sa ibang tao. No, hindi po yan katanggap-tanggap sa Diyos na pag-iisipan mo ng masama ang isang tao para matanggal sa trabaho, para ma-demote, para masira ang kanilang pamilya. Wow. God hates a heart that devises wicked schemes. Yung nakakasakit sa iba, yung nakakasira sa iba, God hates that. Ayaw ng Panginoon na tayo maninira ng iba o mang-aapi ng iba o mang-aargabyado ng iba. Magtiwala tayo sa Diyos. Lahat ng ating kailangan, ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi mo dapat ang sakimin yung sa iba. Can you say amen? Huwag mong pag-interesan yung sa iba. Manalangin ka sa Diyos. Kung gusto mo ng ganong posisyon, manalangin ka sa Diyos. Kung gusto mo ng ganong negosyo, manalangin ka sa Diyos. Huwag mong pag-interesan ang mga bagay na hindi sa'yo, nagagawa ka ng masama para makuha mo yung hindi sa'yo. That's not good. May mga babae na gustong-gusto ang isang lalaki, pero may boyfriend. Gagawa niya ng paraan para mag-break sila. Mag-break na kayo, nandito naman ako. Tama ba yun? Nung pong kami nasa CAM, may mga batang elementary, nag-aaway-away. Ang pinag-aaway nila, crush.
Kasi yung crush ng isa, crush din nila. Aaway-away sila. Oh. Sabi niya, crush ko na yun. Maghanap kayo ng iba niyong crush. Kaya yung mga kamukha ni Joseph na dati yan, crush ng bayan si Joseph, crush ng bayan. Nag-aaway-aaway ang mga babae, yung mga bata dyan. Ang crush ng bayan. Gagawa ka ng paraan para yung makuha mo yung crush ng bayan. Masama yun, masama yun. A heart that devises wicked schemes. Manalangin ka sa Diyos. Ibibigay ng Diyos sa iyo yung para sa iyo. Amen? Hindi mo kailangan mag-interest ng mga bagay sa iba. Kawalan ng tiwala sa Diyos yun, ini-interest mo yung bagay ng iba, God will give it to you. There is something especially for you. Ba't mo interesan yung hindi sa iyo? Magtiwala ka sa Diyos. What is yours will come to you at the right time. Huwag ka nagmamadali. Marami pong nagkakamali sa nagmamadali. Nagmamadaling ma-promote, nagmamadaling yumaman. Marami po, sabi po sa Biblia, nahuhulog sa tukso yung maraming mga tao na nasa yumaman mabilis. Magtiwala ka sa Diyos. Ayaw ng Diyos yung mga nagpaplano ng masama. Pusong kumakatha ng masasamang plano. Yan, ayaw ng Diyos yan. Sino pinagpaplanuhan mo ng masama? Ayaw ng Diyos yan. God hates yung mga taong nagpaplano ng masama laban sa kanilang kapwa. Ba't mo pagpaplanuhan ng masama? Intayin mo yung para sa'yo. Kasi aagawin mo kaya mo siya pinagpaplanuhan, meron siyang gusto o meron siyang kanya na gusto mong agawin. Ba't mo aagawin? Hayaan mo ang Panginoon ang magbigay sa'yo ng para sa'yo. Darating yon, yung para sa'yo. Mga paang, next. Mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo. Feet that are quick to rush into evil. Yung madaling gumawa ng kasamaan. So kung inyo napapansin mga kapatid, sa ating binabasa dito, it talks about mata, it talks about tongue, it talks about heart, it talks about feet. O, kita nyo? Eyes. Thank you po, yung listahan natin. Your eyes, prideful eyes, lying tongue, hands, and this time yung feet. So it talks about our whole being. Na ang ayaw ng Diyos na ating mga paa parang nagmamadali sa paggawa ng masama. Dapat kung tayo nagmamadali, magmadali tayong pumunta sa church. Yeah. Alam niyo po, isa sa mga desire ko sa Panginoon, ako po'y matagal ng pastor. Ano man pong okasyon, ayoko po nang nalilate. Kaya ang pupuntahan ko ay wedding, kaya ang pupuntahan ko ay funeral. I don't want na nandun na, saka pa lang ko dadating. Gusto ko una ako nandun. Kamukha po nung nakaraang Sunday afternoon, meron po akong libing dyan sa may Holy Cross, sa may Novaliches. Ang libing po ay 3:00. 3:00 ang libing. Nandun na po ako sa Holy Cross ng 1:00. 1:00. Nagpark po ako sa ilalim ng puno. Ako po yung nagbabasa ng Bible, ng aking lesson. Minsan natulog pa ako ng konti. Basta gusto ko, 3:00, nandun na ako. Bago pa mag-start. I learned that through the years. Sometimes hindi lang po natin magawa all the time. But it pains my heart na sa gawain ng Panginoon ako'y nalilate. I don't want that. Na ako nalilate sa gawain ng it pains my heart na ako late. Kasi po, pag sa gawain ng Panginoon, dapat mabilis ang ating paa. Gawain ng Panginoon yan Tulungan nawa tayo ng Panginoon na hindi tayo malilate. Alam ko po, minsan maraming reason. Traffic, number 1. Kaya tayo nalilate. Yan. Ayoko na po mag-elaborate ng reason. Maraming reason. Yan. Pero, hindi dapat quick
ang ating mga paa sa paggawa ng masama, kundi dapat quick ang ating mga paa sa pagpunta sa gawain ng Panginoon. Can you say amen? Ipanalangin po natin yan. Sabi nga po, blessed are the feet of him that brings good news. So ang Diyos ay natutuwa sa mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Ang Diyos ay natutuwa sa mga paa na excited pumunta sa church. So far, wala po nakaka-break sa record ni Chairman pagdating sa pag-aga sa church. Natutuwa po ako sa Chairman natin, especially nanonood ako sa kanya. Si Chairman po, masayang magturo. Masaya sa magturo. Saka siya kita mo yung love niya ang Word of God, love niya ang pagtuturo ng Word of God. Sa karanasan niya, of more than 50 years, no, Chairman? Sa karanasan niya, more than 50 years sa pagtuturo, ay talaga namang par excellence, expert sa Word of God. At hindi lang po, consistent, every Sunday, nandyan sa Sunday School. Nagtuturo. And marami po kayo matututunan kay Chairman sa Word of God, really. It's amazing, amazing. Na bagamat siya'y nagkakaedad, hindi naman siya nagiging malimutin, ma'am. Hindi nagiging malimutin. Hindi. Ang passion niya hindi nagbabago. Sabi ko nga, Lord God, sana ako at that age, hindi pa ako Alzheimer, na nakakalimutan ko na tinuturo ko. May mga pastor kaya gano'n na kakalimutan na nila. Ako, Chairman, parang ang prayer ko na rin, parang 80 years old na din ang prayer ko. Parang kayo. Kasi gustong-gusto ko yung ginagawa ko, parang hanggang 80 years old. Pinupush ko pa na sana, Lord, kaya ko pa magturo ng Word of God hanggang 80 years old. Na kaya ko pang mag-drive hanggang 80 years old. Na kaya ko pang mag-share ng Word of God hanggang 80 years old. Because 70 is not enough. Kaya po kami parang wala naman kami sa isip mag-retire. Wala kami sa isip na mag-retire. Kasi we love what we do. Nag-usap nga kami ni Mami. Tungkol po sa school naman, pinag-usapan namin. Sabi ko si Mrs. Santos, alam mo, Mami, palagay ko dapat sa kanya mag-slow down na sa pagtuturo. Kasi para ma-enjoy naman niya yung kanyang... kasi sa hospital po, marami na nagre-retire sa kanila mga head niya. Ilan na yung nag-retire. Nag-65 ka sa gobyerno, retired. Yeah. And so what they do, they travel, they do what they do. They enjoy life. 65. In fact, meron po siyang kasamahan sa laboratory. 65, kare-retire lang. And then, nagkaayaan sila, pupunta sila ng Vietnam. Just to relax and enjoy, we retired. Si Mrs. Santos, hindi yan nagre-retire. enjoy niya. Sabi ko siguro, Mami, iniintay lang niya makagraduate si Sansa, si Micah. Pag nakagraduate yan, sabi niya, sige na nga, I'm gonna rest na. Hayaan ko na yung mga teacher para when do you enjoy your retirement? Yun po sa pagtuturo, ma'am. Pero sa pagpipreach kami ni Chairman, parang we love what we do. Kahit po hindi kayo kahit hindi kayo kasi po pag Sunday School ito lang ang tao Ito lang tao pag Sunday School. Pero yung kanyang sigla kay 10 o 100, pareho lang ang sigla niya. Because we love what we do. Hindi po kami parang napipilitan lang o parang nabibigatan. No, we love what we do. I hope you love to listen because we love what we do. Because there is nothing better than sharing the Word of God. This is fun. This is wonderful. This is exciting. This is, alam niyo po, ang Bible, hindi ito naboboring. Never. Hindi po ito naluluma Yung pelikula, pag napanood mo ng once or twice, parang ayaw mo na, sawa ka na. Yung pong mga nobela na basa mo once, parang ayaw mo na. Pero ang Word of God, every day you read it, it's new. It's exciting. It's wonderful. It's true. It's fulfilling. There's nothing like the Bible, really. Dapat ang ating mga puso
ang ating mga feet ay mabilis pag pupunta sa church, hindi yung mabigat. Di ba, naranasan mo yung pupunta ka sa church, ang bigat-bigat ng paa. Dapat excited, parang si Zaki. I like that boy. Parang kung magpapastor yan dyan, Neil. Palagay ko lang. I like kids like that, who loves to go to church, who loves the music, who loves giving, who loves listening. I love kids like that. Sana yung anak ni Xavier, ganun din, no? Yung mga anak ni Migs. Oh. Gusto ko yung kanta mo, Pia, Leah, I love your song. Parang nakikita ko si Anna sa Frozen. Beautiful, beautiful scene. It makes me happy to see kids loving church. Next. Verse 19, ito po ang ayaw pa ng Diyos. 19, false witnesses who pours out lies. Yan. Ayaw po ng Panginoon, mga kapatid, yung false witness sa kalayang magka-tie up siya. Pero ito po kasi is under oath. Yung nagsasaksi ka ng mali. Hindi man po siguro sa korte, pero yung sasabihin, hindi ba, Ronnie? Di ba? Oo, meron kaming pinag-uusapan ni Aaron. Oh. Tapos, kikintatan ko si Ronnie. Di ba, Ronnie? Tama? O, kikintatan ko siya. Oo, Pastor, tama. Mali kaya yun, na para ba ikay sasaksi na hindi totoo? Na para bang magse-second demotion ka, na hindi totoo, na hindi mo naman alam, na hindi naman totoo, na hindi naman sure, na hindi naman exact. Makikisama pa ako sa ginagawa mo na mali. So I cannot do that. Hindi ko pwedeng sabihin na yung sinasabi mo, totoo, hindi naman totoo. Kasi nagiging false witness. Na pinatotohanan ko ang isang bagay na hindi totoo. Mali yon sa mata ng Diyos. Nagagalit ang Diyos doon. To save face, kakampihan mo kahit mali, nagagalit ang Diyos doon. Ayaw ng Diyos na ikay sinungaling, ayaw ng Diyos na ikay false witness. Kaya po kayo, hindi kayo pwedeng pupunta sa korte at kayo magtatanggol sa mali. Kakausapin mo, kami, may hearing kami, ha? Basta sabihin mo, nung gabi na yon magkasama tayo. Kahit hindi tayo magkasama. Ganun ka doon. I tell the truth, but nothing but the truth. Totoo ba na magkasama kayo ni Aaron nung gabi na nawala yung sasakyan? Opo, Your Honor, magkasama po kami. Pala hindi tayo magkasama. Mga kapatid, that is false witness. O ipapatawag ka sa opisina. Alam mo, may nawawala dito sa ating opisina. Ang sabi sa akin ay ikaw daw ang huling lumabas. Totoo ba na nakita mo na siya ang kumuha? Abay, wag ka po magsisinungaling. You become a false witness. And let me tell you, God hates false witness who pour out lies. Lumayo ka dyan. God's judgment will fall upon you. I'm telling you, the judgment of God will fall upon you. Huwag mo sabihin Christian ka. In fact, hindi tinotolerate ng Diyos yung mga ganyang kasamaan sa buhay ng mga Christians. I cannot expect na ako i-cover ng Diyos pag ako nagsalita ng mali. Ako'y gumawa ng masama. Isang madaling araw, ako po'y nagdadrive papunta ng Cavite. Meron isang miyembro nakakita sa akin, Pastor, hindi ba kotse mo yon? Madaling araw, 5 o'clock. Kotse ko nga yun. Sabi ko sa kanya. Unexpectedly, nakita niya yung kotse ko ng madaling araw. Paano ma'am kung may tinakasan ako, tapos tinakbo ko yung kotse? Nakita ko yun. O kaya, nagbarumbado ako sa kalye. Minsan po, barumbado talaga ako sa kalye, ma'am. Ang idea ko, Chairman, I cannot tolerate what is wrong. Kaya minsan, iniipit ko lang. Kasi mali yung ginawa niya, ipitin ko siya. Pero hindi naman ako pulis, bakit ko iipitin? Di po ba, ano? Kumbaga,
Minsan binabawal ko, wag na daddy, wag na. Kasi minsan, dumaan ako ganon. Lumiliko ako, dinaganon ako ng isang mabilis na sasakyan. Muntik niya ako nabangga. Put ako ganyan. Kasi konting tamaan niya ako. Ginawa ko mang. Hinabol ko talaga, hinarang ko sa gitna. Mali yung ginawa niya, pero mali din palagay ko yung ginawa ko. Paano ko nakita ko ni chairman doon? Hindi ba kotse ni pastor yon? Hinarang ko talaga sa gitna. Hindi siya makagalaw. I mean, we cannot hide it. If we do something wrong, we cannot hide it, so don't hide it. You confess it, God, I'm sorry. I'm really sorry for all my sins. Because God hates. Ito yung mga bagay na galit ang Diyos. Yung kayabangan, yung kasinungalingan, yung pagpatay ng mga innocent blood, yung mga puso gumagawa nag-iisip ng masama, yung paa na nagrarush sa kasalanan, yung mga false witness, and lastly, sabi po dyan, ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. A person who stirs up conflict in the community. So discord among the brethren. Isa pong bagay, mga kapatid, na ayaw ng Diyos, yung tayo'y nagiging sanhi ng kaguluhan sa magkakapatid. Kaysa tahanan, pinag-away mo yung mag-asawa, galit na galit. Pinag-away mo yung magkakapatid, o pinag-away mo yung church. Matagal na kami magkasama ni Chairman, and I thank him for the privilege. Sabi ko po sa kanya, kesa ako maging bahagi ng division, aalis na lang ako. Kesa na-divide yung church dahil sa akin, nagkagulo yung church dahil sa akin, I don't want to be a part of that. I don't want to be a part yung simbahan, pinaghati-hati mo. I don't want to be a part na yung pamilya, pinaghati-hati mo. I don't want to be a part na yung relasyon, pinaghati-hati mo. I don't want to be a part of that. Because a person who stirs up conflict or division in a community, God hates it. God hates it. Sa tanda ko na pong pastor na ito, kailanman hindi po ako naging bahagi ng anumang split o division or away sa church. You can check. Kukunti lang naman po ang church na napuntahan ko. Alam niyo po, sabi ko kay Chairman, hindi po ako malikot na pastor eh. Alam naman ni ma'am. My life is so predictable. My life is so easy to track. Kasi ang trabaho ko lang po, pagka-graduate ko ng Bible College, nagturo ako sa CAM. Pagkagaling ko sa CAM, nagpunta ako ng Cavite. Yun lang, hanggang ngayon nasa Cavite ako. Ang church naman po, galing po ako ng Vaisihan, napunta ako ng Bacoor. Doon po ako pastor. Nakapag-pastor po ako sa may Quezon City, kila Dr. Maricel. Napunta ako ng Good Neighbor. Andito, at 30 years as a good neighbor. Hindi po ako talo ng talo. May mga po, talo ng talo. Pag tinanong mo, saan ka na? Iba na naman. Ako dito lang, hindi ako maalis. I enjoy what I do. So, yung pong maggawa ka ng hindi pagkakasundo-sundo, mali po yun. God hates that. Division, kaguluhan, God hates that. Huwag nawa tayong maging sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay o pagkakawatak-watak o pagkakaaway-away ng sino man. Can you say amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na inisa-isa mo sa amin ngayong umaga yung mga bagay na kinasusuklaman mo. Mga bagay na kinamumuhuyan mo, Panginoon, na huwag nawang makita sa aming mga buhay, O Diyos naming Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, patawarin mo kami sa aming pagkakamali, patawarin mo kami, Panginoon, sa pride, sa lying, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bad scheming, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bad words, sa lahat ng mga hindi magandang at pagkakahati-hati, patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo po, Ama, na kami ay matutong magpakumbaba. Tulungan mo kami, Panginoon naman, na kami po ay matutong magsisi at magbagong loob at magbagong puso. Sapagkat, Panginoon, that's the only way na maranasan namin ang kasaganaan ng iyong biyaya sa aming mga buhay. You will bless us. God, you will guide us. You will prosper us.
only if we live a life that is pleasing and acceptable to you. Tulong po mo, iwaksin namin ng masama. Lead us not into temptation. Deliver us from evil. Iwaksin namin ng masama. Iwaksin namin, Panginoon, ang mga tukso. Iwaksin namin, Panginoon, ang mga bagay na hindi kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyo. Tulungan po kami, Panginoon. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Tayo po natin tumayo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa isang napakagandang Sunday na pinagkaloob mo sa amin na sa church to gather together. Salamat po sa mga kapatid namin all over the world na kasama namin sa online. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming gabay at liwanag. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong banal na Espiritu na aming kalakasan. Panginoon, minsan pa kami po'y haharap sa isang linggo ng hamon, sa isang linggo, Panginoon, ng pagsubok, sa isang linggo, Panginoon, na kami po ay mamumuhay. Dalangin po namin naman sa buong sanlinggong ito, Ama, we do what is pleasing and acceptable to you. We do what is glorifying to you. Tulong mo kami, Panginoon, na aming mga buhay ay maging encouragement and inspiration and invitation sa mga tao to seek the Lord. That can only happen, Father, when you allow your Holy Spirit to shine in us. We thank you for your love. You bless us all. O pagpalain ka nawa ng Panginoon, ingatan ka. Kahabangan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang atin pong commitment verse, maging kalugod-lugod nawa ang sa ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong Panginoon. O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunod.